favored? At sabi mo, hello, blessed. Naniniwala ba tayo na tayong lahat ay pinagpala ng Panginoon? Hallelujah. Every day, sa buhay po natin, tayo ay binibiyayaan ng Diyos, not knowing na ang Diyos ang kumikilos sa lahat ng bagay. Yung paggising mo lang, na may hininga ka pa, may buhay ka pa, that's another blessing ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya, even though na hindi po natin nakikita ang ginagawa ng Diyos, still God is doing good sa buhay ng bawat isa. Mga kapatid, bago tayo makinig ng salita ng Diyos, kinagawian natin, kinasanayan natin, at kinaugalian natin ang magdeklara ng mga mabubuting bagay because we are the prophet of our own lives. Tayo ay propeta, kung anong dinideklara ng ating mga bibig, yan po ang nangyayari sa ating mga buhay. Pag dineklara mo na mahirap ang buhay, then ang buhay mo nga ay maghihirap. Pero kapag sinabi mo, ang buhay ay matagumpay, ikaw nga po ay magtatagumpay. Because, sabi ng Proverbs, life and death is in the power of our tongue. Kaya yung ating mga dila, may kapangyarihan yan, mga kapatid. Without faith, mga kapatid, we can do nothing. Of course, kaya gagawin natin ito with faith, with boldness, and confidence. Sabi nga po natin, thank God I am prosperous. Because I'm blessed by the Lord. Greatly blessed. Extremely blessed. Highly favored. Deeply loved. Sabi mo, thank God I am your child. I cannot be denied. I am your beloved. Everything in my life is well. Sabi mo, my life is well. My family is well. My job is well. My business is well. At sabi mo, in the presence of God, nothing is missing, nothing is broken. Sabi natin, all is well. Sige, pumalakpak nga po ang bawat isa na naniniwala sa presensya lamang ng Panginoon, ang lahat ng bagay ay magiging mainam, mga kapatid. Sasantaya po ang ating pong series about the attributes of God. Pag sinabing attribute, ito po yung mga characteristics ng ating Diyos. Because the more we know God, the more we will trust in Him, mga kapatid. Kaya the more na makikilala mo ang Diyos, the more na magtitiwala ka sa Kanya, mga kapatid. So we're here still, mga kapatid, sa book 4, which is entitled, Who He Is Between Us. And in Psalms 18:2, the Lord is my rock, my fortress, and my deliverer, my God, my King, and firm strength, in whom I will trust and take refuge, my shield and the horn, my salvation, my high tower. Yan po ang Diyos natin. Siya yung ating tanggulan, Siya yung ating kublihan, Siya yung ating kanlungan, mga kapatid, sa panahon na mayroon tayong pinagdadaanan sa buhay. Part 1, inaral po natin siya ang Diyos na ating kaagapay. He is the God, our helper. In Hebrews 13:6, and part 2, siya ang Diyos na ating kaibigan. He is the God, our friend. In John 15:15. And part 3, siya ang Diyos na ating karamay. He is the God of our sympathy. In 2 Corinthians 1:3. And part 4, siya ang Diyos na ating kublihan. He is the God, our refuge. In Psalm 62:7 hanggang 8. And part 5, siya ang Diyos na ating kanlungan. He is the God, our shelter. And that was last Sunday. Inaral po natin, sige next. Inaral po natin ang PDF, acronym ng PDF. Presence of God is our shelter in times of the storm. Devotion to God is, and faith in God is our shelter in times of the storm. Kaya mga kapatid, kapag tayo may mga pinagdadaanan, manatili lamang tayo sa presensya ng Diyos, manalangin tayo, and of course, have faith in the Lord. Kasi wala pong imposible sa mga taong nananalig at nananampalataya sa Diyos. At now, nandito tayo sa part 6, siya ang Diyos na ating katibayan. He is the God, our foundation. Sa Isaiah 28:16. Medyo mahirapan ako dahil hindi po siya nag-appear dito sa aking cellphone. Hallelujah. Sabi po ng Isaiah 28:16, kaya ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, narito aking inilalagay sa Sion
na pinakapatibayan ang isang bato, isang batong subok, isang mahalagang batong panulok na may matibay na patibayan, ang naniniwala ay hindi magmamadali. In English, therefore, thus says the Lord God, behold, I am laying in Zion for a foundation, a stone, a tested stone, a precious cornerstone, a sure foundation. He who believes, trusts in, relies on, and adheres to that stone will not be ashamed or give way or hasten away in sudden panic. So ang sabi ng Bible, mga kapatid, that was the prophecy regarding Messiah. Ang tinutukoy dyan na foundation, yung cornerstone, was Jesus. Si Jesus po ang ating panunukang bato, siya ang precious stone, tested stone, at ang lahat na magtitiwala kay Jesus, ang sabi ng Bible, hindi mapapahiya at hindi nagpapanik sa panahon ng problema. Sabi mo nga sa katabi mo, I like that. Kasi if you know your God, kung kilala mo ang Diyos, hindi ka magpapanik, tama? Kasi alam mo at alam mo na hindi ka pababayaan ng Diyos na sinasamba mo, ng Diyos na pinaglilingkuran mo, at Diyos na sinasampalatayanan mo. Okay, next slide. Messiah was a firm foundation. Ano man ang sabihin natin shaking, hallelujah, He was firm. Hallelujah. And Messiah was expensive foundation. Ang kanina, precious, binanggit precious stone. Expensive. Pag precious stone, expensive yan, mamahalin yan, pricely yan. Tama? Praise God. And Messiah was a sure foundation. Pag sinabing sure, hallelujah, wala ka dapat ikabahala, ipag-alala, ikatakot. And Messiah was a tested foundation. Bakit? Kasi kapag kay Jesus tayo, siyang ating pundasyon, walang give up sa buhay. Tama? Amen. May tao pa kayong kausap? Amen. Ang mga taong gumigive up sa panahon ng shaking, sa panahon ng mga challenges, mga kapatid, those people are not founded in the Lord. Kasi kapag tayo ay founded kay Lord, hindi tayo give up. Sabi mo sa katabi mo, never give up. Hallelujah. Mahalaga ang pundasyon. Ang bahay ay nakasalalay ang tibay sa pundasyon. Tama ba? Ang puno, nakasalalay ang kanyang tibay sa kanyang mga ugat. Tayo rin po, ang ating pundasyon sa buhay ay nakasalalay sa ating Panginoong Hesukristo. Okay, next slide, brethren. Sabi ng 1 Timothy 6:19, na nangagtipon sa kanilang sarili ng isang mabuting kinasasaligan para sa panahong darating upang sila'y makapanangan sa buhay na tunay na buhay. Next, in this way, laying up for themselves the riches that endure forever as a good foundation for the future, so that they may grasp that which is life indeed. Ang mga tao, tingin kayo sa akin, why people, bakit sila gumagawa, bakit sila nagtatrabaho, bakit sila nagpupunyagi sa buhay? Because they're looking for their future. Tama ba? Amen. Mga kapatid, sila po ay nakatingin sa kanilang kinabukasan, kaya nag-i-impact sila, nagsisikap sila. Kita nyo mga kabataan, why they are, sabihin natin, pursuing sa kanilang studies? Because they're looking for their future. Kasi ang sabi po ng Bible, mga kapatid, ang mga tao, naglilay sila ng foundation for themselves. Bakit? Ng mga kayamanan para sa kanilang kinabukasan. Pero tayo, mga kapatid, maliban lang na nagsisikap tayo sa buhay, may Diyos tayo na pundasyon natin sa buhay. Palapakan natin si Jesus. Okay, next, mga kapatid. Proverbs 10:25. Pagka ang ipo-ipo ay dumadaan, ay nawawala ang masama. Ngunit ang matuwid ay walang hanggang patibayan. Next natin. When the whirlwind passes, the wicked are no more, but the uncompromisingly righteous have an everlasting foundation. Naalaala ko, hindi ko lang matandaan, somewhere in America, ang mga bahay talaga nila, may mga ano sila, may mga underground. Ang purpose ng underground, kapag dumadaan ang whirlwind, hallelujah, malakas siya yung ipo-ipo, talaga yung nakatayo sa ibabaw, talagang tatanggalin nila yan.
Mauubos yan. Kaya sa kanila, pag dumarating ang ipo-ipo, tatakbo sila sa kanilang underground, mga kapatid, for their safety. So tayo, mga kapatid, ang ating pundasyon ay si Jesus. Sabi mo nga sa katabi mo, si Jesus. Tingin kayo, Hearts Night, hindi po tayo naniniwala ng Valentine. Kasi si Valentine is not a good example of love. Bakit? Nagpatiwakal siya dahil sa pag-ibig. Binigyan lang natin ng pamagandang alternative, Hearts Night. Araw na o gabi ng mga puso. Why I mentioned this? Kasi ang magandang pundasyon sa bawat relationship must be God. Kaya mahalaga po ang iyong girlfriend, ang iyong boyfriend, born again. Bakit? Kasi kapag born again yan, ang pundasyon niyan, tiyak si Jesus. Tama? Amen. Kapag ang relationship is founded kay Jesus, mga kapatid, maniwala kayo, yan po ay magiging matatag and lasting. Amen? Amen. O sabi mo ulit sa katabi mo, I like that. Amen. So, tingin kayo mga kapatid, so ang ating pundasyon bilang mga matuwid, ang Diyos. Proverbs 10:25. Asa na tayo? Hallelujah. Huwag ka muna maglilipat kapag hindi pa ako nagano. Ngunit, tapat ang Panginoon. Sabi ng 2 Thessalonians 3:3, ngunit tapat ang Panginoon na magpapatibay sa inyo. Sino ang kausap dyan ni Pablo? He was speaking to the Thessalonians believers. Sabi niya, ngunit tapat. Sabi nga ninyo, tapat. Tapat. Matagal ko nang itinuturo sa inyo, ang Tagalog po ng tapat ay, English ng tapat ay faithful. Praise God. Ang Tagalog na tapat, basahin mo taas, pababa, tapat. Basahin mo pababa, pataas, tapat. Basahin mo pakaliwa, pakanan, tapat. Kanan, pakaliwa, o ano nakikita nyo? Cross. Jesus showed His faithfulness on the cross. At pag sinabi mga kapatid, kahit anong anggulo, basahin mo ang tapat-tapat, in any situation sa buhay mo, isa lang ang maaasahan mo, ang Diyos na sinasamba mo ay mananatiling tapat. Hindi ka man tapat, ang Diyos mananatiling tapat. Nagkulang ka man, papabibigyan ka pa rin ng Diyos ng hininga. Tama? Because God, our faithful. Basta tayo, ngunit, balik, ngunit tapat ang Panginoon na magpapatibay sa inyo at sa inyo'y mag-iingat sa masama. In English, sabi niya, yet the Lord is faithful and He will strengthen you. Kaya lahat ng mga kabataan, mga victorious yan. Kasi in times of temptation and in times of weakness, there is God who is faithful to strengthen you. Sabi mo sa katabi mo, agyumi yan. Hindi yung sasabihin mo, tao lang ako, marupok, makasalanan, mahina. Oh, tao ka, pero agyumi yan because there is God who will strengthen you in times of your weakness. Tanungin niyo po ako, Pastor, alam ba natin yung ating mga kahinaan? Yes. You know your weakness. Kaya sabi ko nga, payo ko nga, kung ang kahinaan mo, babae, huwag ka masyadong maglalalapit sa mga babae. Kasi sooner or later, bibigay ka. May kausap ako? Yes. Kung ang kahinaan mo, sugal, huwag ka masyadong maglalalapit sa mga sugalera at sugaliro because sooner or later, bibigay ka. Kung ang kahinaan mo, kasalanan, hallelujah, huwag ka masyadong maglalapit sa mga lugar ng kasalanan tulad sa field. Because sooner or later, bibigay ka. So, tingin kayo sa akin, kung alam mong kahinaan mo, lumayo-layo ka na. Because, again, kaya mo yan kasi ang Diyos
na nagmamahal sa iyo, ang Diyos na pundasyon sa buhay mo, will strengthen you in times of your weakness. O kausapin mo ang katabi mo, agyo mo pala. Kaya niyo yan. Huwag niyo sasabihin, mahina ako, marunong, makasalanan, mga taong mahina. Praise God. Kaya mo yan. Amen? Amen. Halimbawa, kapag ikaw ang babae, hallelujah, kasi minsan may mga lalaki, niloko ka na ng minsan, niloko ng pangalawa, nandun lumalapit na lang, bibigay ka na naman. Ikaw patawarin ko ito kasi. My life is nothing without Him, Pastor. Ang iyong pag-anaya, Pastor. O ngayon, ilang beses nang niluko, ilang beses sa paulit-ulit nang niluko, lumapit ulit, humingi ng tawad, nagpa-cute, tinanggap ulit. Wala yata ang kausap. Hallelujah. Sabi mo nga, it's good to listen. Makinig kayo mga kabataan, praise God. Kasi minsan ka na niluko, tama na. Pag alam mong maluloko na lumalapit sa'yo, lumayo ka na. Huwag mo nang bigyan ng chance. Hallelujah. You are beautiful enough. You are handsome enough para lukuhin. May tao kaya akong kausap? Masyado kang maganda para lukuhin lang. Masyado kang gwapo para lukuhin lang. Kaya don't give time to those people na lilukuhin ka lang, tama? Di mo katabi mo, ang gaganda niyan, ang gwagwapo yan, hindi nararapat lukuhin ang mga yan. Amen? O sabi mo ulit sa katabi mo, I like that. Why I'm pointing out this, brethren in Christ? Kasi, kaya kang palakasin ng Lord for you to overcome. Kaya overcomer tayo. Amen? Kapag ka nandun naman ang babae, magbabalantas, pinalo na lang ang bulaklak at chocolate. Nakita mo, ilang beses ka na sinaktan. Punta ka sa kwarto, harap ka sa salamin, sabihin mo, kaya ko to. Kaya ko to. Amen? Hallelujah. Palampakan natin ang Diyos. Okay, next mga kapatid. Isa lang yan, street ring, ngunit tapat, asa na tayo? Hallelujah, hinihilo ko dito, sabi ko na nga eh. Hallelujah. Isa-isa lang. Hallelujah. Saan na tayo? Balik tayo. Balik. Praise God. So, ngunit tapat ang Panginoon, magpapatibay sa inyo at sa inyo'y mag-iingat sama-sama. At next, that yet the Lord is faithful and He will strengthen you and set you on a firm foundation and guard you from evil one. Iingatan ka ng Lord sama-sama. Amen? Amen. Hindi ka ipapahamak. Ayaw ng Diyos na nasasaktan tayo. Amen? Amen. Kaya di ba ang payo ko sa mga girl, huwag mo na sagot agad ng sagot. Kilalanin niyo muna. Pwede naman kayo maging be-friend for 3 years. Sa 3 years na yan, makikilala mo na siya. Tama ba, Sister Joy? O at least kung nakita mo sa 3 years, makanya niya pala, walang ano kasi walang attach, walang relationship. Amen! Amen! Hallelujah! Pahabain yung friendship because love begin at friendship. Wow! Ang pag-ibig, nagsisimula yan sa pagkakaibigan. Kakaibiganin ka muna yan, tapos magiging kaibigan ka na niyan. Amen? May tao pa kaya? Kaya mga girl, ulitin ko, you are too beautiful and you are too handsome para lang saktan ang iyong puso. Kasi ang Diyos nga na sinasamba mo, ayaw ka nasasaktan. Kaya He will protect you, He will set you on a firm foundation, and He will strengthen you in times of your weakness. Okay, sa pagpaalala sa katabi mo, sabi mo, kaya mo yan. Panapagan natin si Lord. Amen? Tatlong bagay. Saan tayo magkakaroon ng foundation? Statute of God is our firm foundation. Ano bang statute? Yung law, yung word of God, yung commandment of God. Yan po ay salita ng Diyos. Sabi mo nga, salita ng Diyos. Okay, basa tayo. Sabi po ng Bible, sabi niya, Luke 6:48, siya'y yung taong nag-a-apply, nagsasabuhay, nagsasagawa ng salita ng Diyos, siya'y tulad na
sa isang taong nagtatayo ng bahay na humukay at pinakalalim at inilagay ang patibayan sa bato. At nang dumating ang isang baha, ay hinampas ng agos ang bahay na yaon at hindi nakilos sapagkat natitirik na mabuti. In English maganda mga kapatid. He is like, sino yung tinutulan dito? Yung nag-a-apply, yung nakikinig, nagsasaboy ng word of God. He is like a man building a house who dug and went down deep and laid a foundation upon the rock. And when a flood arose, the torrent broke against that house and could not shake or move it because it had been securely built or founded on a rock. Hallelujah. Amen? Amen. Kaya mahalaga ang ating pundasyon, Word of God. Sabi mo nga, Word of God. Kasi alam niyo po, ang Word of God, napakahalaga yan sa buhay natin. Amen? Amen. Amen po ba? Amen. Alam niyo po, nowadays, nakakalungkot, ang daming hiwalayan. Maraming mga broken families. Listen na, brethren in Christ. Why? Because hindi sila founded sa Word of God. Tingin kayo, sa Bible, praise God, bawal ang hiwalayan at galit ang Diyos sa paghihiwalay. Kasi ang sabi ng Bible, huwag paghiwalayin ng tao ang pinag-isa ng Diyos. Kaya ayaw niya ng hiwalayan base sa Word of the Lord. Tama? Ngayon, ang commandment in the Old Testament, if you are planning to divorce or makipaghiwalay, you will be stoned to death. Ikaw ay babatuhin hanggang mamatay. Ngayon, tatanungin ko kayo, kung talagang founded tayo sa Word of God, alam mo na galit ang Diyos ng hiwalayan at papatayin ang hihiwalay, may hihiwalay pa ba? Kaya nga pag ako naging presidente, kaya lang hindi mangyayari yun kasi ayaw ko tumakbo pagka-presidente, pagka-pastor pa nga lang, wala na akong buhok eh. Mag-presidente pa yung buong Pilipinas ng aking hahawakan. Are you heard, church? Amen. Ngayon, ang sinasabi ko mga kapatid, pag ako nag-presidente, ilulunsad ko ang batas na ang sino man makipaghiwalay, lalaki man o babae, papatayin. Tatanungin ko kayo, mayroon bang makikipaghiwalay? Kahit medyo masakit na ang loob. Ayun na ako. Pero hindi pwede kasi gusto ko pang mabuhay. Bisa ka pang mag-diet, choose na makisama sa kanya or papatayin ka. Ang daming hiwalayan ngayon, kawawa yung mga bata. Praise God. May mga akong kilala, mga kapatid, 6 sila magkakapatid. Alam niyo po, yung 6 na magkakapatid, 6 din na tatay. Malupit. O sa palagay niyo, yung 6 na magkakapatid yun na iba-ibang ama, magkakasundo ba yun? Hindi. Magkakaibang dugo niyan. Kaya nga yung broken family, sa unang pamilya, pangalawang pamilya, kita niyo mga pagkapatid, iba ang trato ng stepfather sa kanyang tunay na anak. O iba ang trato ng stepmother sa tunay niyang anak. Kaya nagkakaroon ng rival yung magkakapatid. Kaya sabi nga, ang pag-ibig, huwag niyong lalaruin. Tama? Amen? Tumulad kayo kay Sean. Pag nagmahal si Sean, lubos. Pati pastor, kinaalaman. Grabe. Hindi pastor! Mahal ko siya! Talaga? Grabe. Hallelujah. Kaya sabi ko kay T, napakapalad niya kay Sean. Kasi lubos siya magmahal eh. Stick to one si Sean. Bakit din namin nasasabi? Kasi nakikita namin, matagal na namin kasama yan eh. Hindi pa yan tuloy, kilala ko na yan eh. Ay, wag kayo, hanggang ngayon tuloy na ba? Joke lang, para masaya tayo. Are you following, church? Amen. Napakasarap po kasi sabihin na
ikaw lang ang kanyang minahal. Mayroon ka nag-post sa Facebook, sabi niya, alam mo, sabi niya, friend, ang tawag niya sa mga barkada, mag-stick to one na tayo. Kasi nakakapagod yung pinagsasabay-sabay sila. Date dito, doon, tapos gastos dito, gastos doon. Magastos, tama? Hallelujah, mahirap ang pinagsasabay. Ba't tayo napunta doon? Ang nagsa-a-apply kasi ng Word of God, maayos. Halimbawa mga kapatid, sa Bible, sinasabi ng Bible, hallelujah, umigib ka sa sarili mong balon. Sa Proverbs yun, medyo figurative. Ibig sabihin, ang tangi mo lang lalambingin, ang tangi mo lang mamahalin, ang tangi mo lang aargain yung mahal mo. Kasi yung iba may girlfriend iba pa yung nilalambing. Ang bihira naman yan. Tapos, pag nakita ng girlfriend, nagsisilos yan, mga kapatid. Ang sasabihin naman ng lalaki, masyado ka naman silosa. Of course, nagsisilos, binibigyan mo ng dahilan. Kasi kapag girlfriend mo yan, pag boyfriend mo, wala ka nang ibang dapat tingnan, kundi siya. Wala nang ibang maganda at gwapo sa'yo, kundi siya. Amen? Pero mo, wala dyan ang girlfriend mo, tapos iba yung inaakbayan mo, iba yung, hallelujah. Ano ba yan? Praise God, hallelujah. May tao pa akong kausap. Mapalapakan natin si Lord. Amen? So maganda yung foundation ay Word of God. Basa pa ho tayo mga kapatid. Bakit ko binabanggit? Kapag ang relationship, ang Diyos ang pundasyon, anumang bagyo, anumang unos, hindi sila maghiwalay. Tulad ng binanggit ko sa inyo, mayroong magkasintahan, ina-admire ko sila. Hindi sila nagsasabutan, hindi sila nagmumurahan, hindi sila nag-aaway sa salita. Mayroon silang tinatawag na mga signs. Kapag ang babae galit, inililipat ang kanyang singsing. Kasi ang mga lalaki, hindi yan propeta na mahulahan ang nararamdaman mo. Tama ba, Sister Joy? Hindi kami makakahula sa dabog-dabog. Hindi kami makakahula sa pagsisimamot mo. Hindi namin alam kung bakit ka nagsimamot. Hindi namin alam kung bakit nagdadabog ka. Hindi namin alam bakit hindi ka umimik. Hindi naman kami propeta. So ito magkasintahan na meron silang signage. Kapag galit ang babae, nagtatampo ang babae, inililipat niya ang kanyang singsing. Saan? Sa paa. Praise the Lord. Ngayon, pag nakita ng lalaki na ang singsing ay nakalipat, naiintindihan ng lalaki na there's something. So, hindi sila magtatalo. Ngayon, to say sorry ng lalaki, kukunin niya ang kamay at ibabalik niya ang singsing sa kinalalagyan, saying, sorry na, Ben. Pati na tayo. Hallelujah. Amen. Tingin kayo kasi kayo, bakit ko sinasabi ito? Ang relasyon ng panay-away nagkokos ng paglayo ng kalooban ng bawat isa. Bawat away, lumalayo ang kalooban. Tama? O parang ayaw nyo maniwala. Pero naman may kausap ko, hindi pastor, normal ang away sa magkakalas. Hindi mag-aaway kayo oras-oras, normal pala eh. Hindi normal ang away, hindi normal, abnormal siya. Hindi itinadhana sa relasyon ng away, tama? Praise the Lord, amen? Amen. Kaya kayo, magawa din kayo ng signage, praise God, para walang salitaan. Amen? Damit naman, pag binaligtad ang damit, naliligaw ka. Praise the Lord, para makabalik ka. Amen! Ulitin ko, kapag ang salita ng Diyos ang pundasyon, alam ng lalaki ang salita ng Diyos, isinasagawa ang salita ng Diyos, mga kapatid, walang relasyon, walang third party. Isa pa ho, praise God. Basta tayo, sabi niya, sa kahulungan, Proverbs 24:3, ay natatayo ang bahay at sa pamamagitan ng unawa ay natatatag. Ang sabi sa English, true, skillful, and godly wisdom. Saan ba nakukuha ang wisdom? Sa Word of God, of course, is a house
a life, a home, a family built and by understanding it is established on a sound and good foundation. Kaya mapabuhay man, pamilya man, mapabatahanan man, ang pundasyon must be the Word of God. Amen? Matatag ang relationship. Amen? O sabi mo sa katabi mo, kung katabi mo ngayon ang girlfriend mo, I will love you forever. O naman, sarap naman pakinggan. Amen? May ganito ka, sabi mo kaya no? Praise the Lord. I will love you forever. Palapakan natin ang Panginoon. Amen. Hindi lang alam ni Mika, ina-admire mo sila. Alam niyo po ba, mga kapatid, kahit medyo magtatampo si Mika kasi binabanggit siya, kasi ayaw nila nababanggit eh. Alam niyo po, si Mika, si Ryan, siya yung unang boyfriend. At hanggang ngayon, siya pa rin ang kanyang boyfriend. At hanggang sa darating, siya pa rin ang kanyang mamahalin. Forever. Kaya sabi ko, ako ang magkakasal. Kaya mga kabataan, kung gusto nyo magandang relationship, magtanong kayo sa kanila. Mayroon din silang conflict, mayroon din silang mga misunderstanding, walang perfect na relationship. Pero ang maganda, dalawa kayo nag-a-adjust. Kasi ang motor ko, kapag ikinakabit ko, pag chinutsunan ko Sister Joy, hindi agad inihigpitan ng isang tornilyo. Pare-pareha sila nihigpitan ng unti-unti hanggang humigpit ng sabay. Ibig sabihin, ang pag-a-adjust, hindi lang sa lalaki, pati din sa babae. Kasi kapag ang lalaki lang ang mag-adjust, malulustrate yan. Kapag ang babae din lang mag-adjust, malulustrate yan. Tama? Parehas kayo mag-adjust. Amen? Sabi mo, adjust. Kasi biruin mo, napaka-unfair ng mundo. Pag ang lalaki ang mali, lalaki ang magsusori. Kapag ang babae ang mali, lalaki pa rin ang magsusuri. Bakit? Lagi bang tama ang babae? Praise God. Amen? O sabihin mo, palinong adjust. Sarap ng topic ngayon na Sister Joy. Pagpuso eh. Hallelujah. Next, pangalawa na pundasyon, sacrifice of God is our firm foundation. Yung tinapos ni Jesus sa cross, yan po ay pundasyon natin. Basa tayo. Hallelujah. Sabi niya 1 Corinthians 3:12, datapwat kung ang sino may magtatayo sa ibabaw ng pinagsasaligang ito ng ginto, pila, mga mahalagang bato, kahoy, tuyong dayami. Sabi sa English, praise God, but if anyone builds upon the foundation, whether it be with gold, silver, precious stones, Christ's work, wood, hay, straw, man's work. Dalawa lang po. Ang unang batch, tingin kayo ha, medyo figurative kasi ito para maintindihan ninyo. Kasi ayaw kong nagtuturo ng hindi nyo naintindihan. Yung foundation, yung gold, silver, at saka precious stone, stands for Christ's work. Pero yung wood, hay, and straw stands for man's work. Kaya sabi ko, ang pundasyon natin dapat yung ginawa ni Jesus, hindi yung ginawa ng tao. Kasi mga kapatid, tingin kayo, yung wood, hay, straw, nasusunog yan, tama? Nawawala yan. Pero yung silver, yung gold, at saka precious stone, it remains forever. It lasts. Kaya mga kapatid, yung ating pundasyon, hallelujah, kaya nga ang pundasyon sabi ng Bible, mga lalaki, ibigin nyo ang mga babae tulad ni Kristo na nagmahal sa iglesia. So kung minahal tayo ni Kristo, same way, mahalin tayo. Ang pag-ibig talaga may sakripisyo. Jesus Christ sacrificed Himself para sa church. Kaya, if Jesus loved the church, we must also love our special ones ng tunay na pag-ibig. You will sacrifice. Amen? Amen? Hallelujah. Mabuti nga si Precious. Si Precious pa rin siya, hindi nagbago. Amen. Kahit ilang lalaki na ang nanakit ng kanyang damdamin, ang pangalan niya, Precious pa rin. Kaya lang, nagtataka kami bakit naging Mika na siya ngayon. Sabi ko, parang ayaw niya nagamitin ang Precious. Hallelujah. Mika. Kasi mananatili ang kanyang pagiging precious kahit minsan nasasaktan. Amen?
Ako po, lagi ko sinasabi, na namang gawa ng tao ka ako sa akin, hindi nagbabago ang aking personality, mga kapatid. Ako pa rin ito. Amen? Okay, kaya ang ating pundasyon ang gawa ni Jesus. Okay, next. Sabi po dito mga kapatid, sa Romans 15:20, aking nilayon na may pangaral ang Ebanghelyo. Ebanghelyo, gospel, yung gawa ng ating Panginoon. Hindi doon sa napagbalitaan na kay Kristo upang huwag akong magtayo sa ibabaw ng pinagsasaligan ng iba. Sige, next. Thus, my ambition, sabi ni Pablo sa mga taga-Roma, has been to preach the gospel, not where Christ's name has already been known, lest I build on another man's foundation. So dito mga kapatid, pag sinasabing gospel, yung crucifixion ni Jesus, yung death ni Jesus, yung burial ni Jesus, mga kapatid, yun po yung tinatawag na gospel. Ang pagkamatay, ang pagkalibing at pagkabuhay na maguli, yun ang pundasyon natin sa buhay. Amen? Okay, sabi mo nga ulit sa katabi mo, firm foundation. Kaya gospel. Praise the Lord. Okay, next. Last one. Attribute number 3, Son or Jesus of God is our firm foundation. Si Jesus mismo ang ating pundasyon. Basa tayo, mga kapatid. Sabi niya, 1 Corinthians 3:11, sapagkat sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, kundi ang nalalagay na, sino yun? Na ito'y si Kristo Jesus. Sabi, for no other foundation can anyone lay down that which is already laid, which is Jesus Christ, the Messiah, the Anointed One. Kaya si Jesus ang ating pundasyon. Amen? Amen po ba? Amen po ba? Kaya sabi ko kay Ruth, si Ruth nung panahon na dumadaan siya ng stage ng pagdurugo ng puso. Alam niya ni Ruth, chinat ko siya. Personal na chat, hindi doon sa group. Sabi ko kay Ruth, Ruth, iwanan ka man ni Tutut. Praise God. Sabi ko sa kanya, magpatuloy ka. Ruth, sinabi ko ba sa iyo yan? Sinabi ko, bakit? Nawala man ang Tutut. Nawala man, pero si Jesus, hindi nawala Ruth. Ruth? Di ba Ruth? R-U-T-H? Tama ba? O Ruth, R-U-T-H. Anong Ruth naman? Hindi naman Ruth. Binibisaya niyo ako. I know, Bisaya ako hindi. Si Ruth. Di ba Ruth? Basta ang sabi ko sa kanya, mawala man si Tutut. Ang Lord, mananatiling ganyan. Sabi mo magpatuloy siya. Kaya nagpapatuloy siya, tama? Bakit? Kasi ang ating foundation, si Jesus. Mawala man ang lahat, basta si Jesus at siya, tuloy tayo. Ikausap kaya ako. Amen! Parang, itong mga kabataan, parang kapaibabawan Sister Joy. Sabi nila sa akin, basta mag-hearts night tayo, kahit wala akong partner, si Jesus na lang ang aking partner. O talaga, Jesus? Talaga? Sabi ko parang totoo Walang ka-partner, si Jesus na lang ang partner. Iya totoo. Amen? Hindi yan totoo. Bakit? Kaya nga hearts night, kasi hinahanap mo ang kukumpleto ng puso mo. Kaya nga ang puso, di ba sa Valentine's, di ba may biyak na puso? You're looking someone that make your life complete. Kaya pag natagpuan mo na ang kukumpleto ng buhay mo, ang kakantay mo ngayon, you are my everything. Amen? Ikaw ang bumuo ng aking buhay. Ikaw ang kumumpleto ng aking buhay. Amen. Kasi dati kulang-kulang yan. Ngayon, kumpleto na siya. Hallelujah. Have you heard, church? Kasi siya, matagal yan, naging kulang-kulang. Amen. Tagal niya, naging kulang-kulang. Talagang praise God. Pero nang dumating si T sa buhay niya, she made him complete again.
At ngayon, buo na ngayon, si Sean. Amen? Kaya sasabihin ni Sean, baby love, my kid, hindi ko na kaya mabuhay pag wala. Same thing din kay Tin. Si Sean din ang bumuo kay Tin. Kaya hindi na sila 9. 10 na. Praise God. Alapakan natin ang Panginoon. Alam ko nagsasasabi ko. Amen! Alam niyo po mga kapatid, masarap may minamahal at minamahal sa buhay. Kasi ang tao, aking principle sa buhay, you exist to love and in return, to be loved. Kaya ka nabubuhay para magmahal at mahalin. Amen? Amen? Okay, palapakan natin si Jesus. Kaya si Jesus, mga kabataan, hallelujah! Ngayon, mayroon kang ka-partner. Praise God. Si Christian, na masyadong inaarkila daw lang 350. Inaarkila pa lang ngayon. 350 daw lang. Tapos ganito rin si Sister Joy, na-question namin, pag-uwi namin namin, nagkakape. Sabi niya, ano ba yun? Inarkila daw lang. Pero nakakapit sa bisig eh. Praise God. At ito pa ang aking naging conclusion. Kapag ang lalaki, wapo, at nakapag-asawa ng maganda, itinadhana. Kapag ang lalaki pangit, at nakapag-asawa ng pangit, isinumpa. Pero, kapag pangit ang lalaki, nakatagpo ng magandang babae, madiskarte. Si Christian, madiskarte. Palapakan natin ang Diyos. Hallelujah. Are you heard, church? Mabuti ang Panginoon. Kita mo, sa haba ng sinabi ko, matatanda nila yan. Hallelujah. Yung mensahe ng Diyos, hindi. Yung mga joke na natatanda nila, Sister Joy eh. Hallelujah. Palapakan natin si Lord. Amen? Ako, na-discarte ako. Praise God, hindi ako isinumpa. Bakit ang asawa ko kamukha ni Bianca King? O di ma-discarte. Praise God, maraming mga kalalakihan na maraming mga pinagdaanan na ma-discarte sa buhay. Kaya hindi pa rin ako makamubong-mubong kagabi. Malabo ba yung mata ng babae na yun? Praise the Lord. Bakit hindi makita ang totoong itsura ni Christian? Hallelujah. Pero siguro ang sagot ng babae, siya kasi ang tugon ng Lord sa aking panalangin. Yan. Palampakan natin kasi taga-powerhouse siya. Palampakan natin ang Panginoon. Amen? O sabi mo, I like that. Kaya Christian, pursue mo yan. Bakit Kristiyano siya? Pag Kristiyano, wala na akong question. Amen? Huwag kayong magpapaligaw at maliligaw sa hindi Kristiyano. Magkakaroon kayo ng problema. Next, mga kapatid, sabi niya sa Ephesians 2:20, na mga itinayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta, sino daw? Na si Kristo Jesus din ang pangulong bato na panulo. Sa English, you are built upon the foundation of the apostles and prophets with Christ Jesus Himself, the chief cornerstone. So si Lord, wala nang question, si Lord ang ating pundasyon. Amen? Amen? Dagdagan ko po para kumpletuhin ko ang inyong araw, mga kabataan. Kapag dalawa lang kayo, wala si nanay, wala si tatay, isipin mo si Lord nakaupo sa tabi ninyo. Hindi kayo gagawa ng kababalaghan. Amen? Kasi ang lalaki, kapag wala na ang nanay at tatay, mag-chat-chat yan sa girlfriend. Ako lang dito. Tayo lang dalawa. Praise the Lord. Hallelujah. Mga kapatid, tingin kayo. Hallelujah. Pero pag inisip mo na kahit dalawa lang kayo sa bahay,
iniisip mo na naandun si Kristo sa inyo, nakatitig ng ganyan, hindi kayo gagawa ng kamanganahan. Amen? Tama ba? May natutunan ba kayo? Isipin mo na naandun si Lord. Amen? Tingnan niyo po. Basta lalaki, tingin kayo, what is the greatest need ng babae? Love. Tandaan po, the greatest need ng babae, love. At ang sabi po doon, what makes love complete? Time. Hindi mo pwedeng sabihin na mahal mo ang isang tao na wala kang time. Kailangan may time ka. Be, kumain ka na ba? Be, huwag kang magpapagutom. Good night, Be. Good morning, Be. Kumusta ka na, Be? Kailangan may panahon. Pag wala lang time, feeling ng babae, hindi na sila love. Kaya, mga lalaki, ang greatest need ng babae, time. Lagi kang dapat may quality time sa kanila. Kasi pag inalis mo yan, simula na yan ang kalbaryo ng inyong relationship. Pangalawa, ang lalaki, the greatest need ng lalaki is respect. Praise God. Ano ang respect? Kayo naman na may boyfriend na, tigilan na yung mga nag-chat-chat sa inyong mga boylets. Kasi kapag ka ang mga babae, chinachat pa ng kanilang mga ex, ng mga pakiramdam ng inyong boyfriend, hindi mo sila nire-respeto. You have to respect them. Kung tingin kayo, tingin kayo sa akin mga kapatid, hindi po kailangan magpalit kayo ng account. O ako nga hawak ng account mo sa messenger. Ang messenger ko, ikaw ang hawak. Kaya pag mag-text ngayon ang nanay, ang sasabihin ng babae kasi may hawak, who you? Praise the Lord, hindi niya kilala ang mamay. Hindi kailangan magpalit ng account, mga kapatid. Of course, kung ikaw ay loyal at nire-respeto mo ang iyong partner, hands off ka na sa lahat. Kung pwede nga, mga kapatid, sa luma mong account, magpanibago ka na ng account for the sake, sa respect, sa lalaki. Amen? Amen? At tingin kayo, ang babae na may respeto sa lalaki, nagpapaalam. Be, pupunta ako sa Israel. Okay lang ba sa'yo, Be? Kasi minsan, nalalaman na ng boyfriend mo, nandun ka sa SM, kasama mga ibang barkada mo. Disrespect yun, mga kapatid. Are you here, church? Sabi mo nga ulit sa katabi mo, respect and love. So the greatest need ng babae, remember? Love. The greatest need ng lalaki, respect. Palapakan natin si Lord. Amen? Next, sinisingit ko lang. Sama po natin, scripture or statute of God is our firm foundation. Sacrifice of God is our foundation, and Son, or si Jesus, na anak ng Diyos, is our foundation. Kaya mga kapatid, yan po ang SSS natin, mga kapatid. Okay, last scripture, I'm about to be done. 2 Timothy 2:19, gayunman, ang matibay na pinagsasaligan ng Diyos ay nananatili na may tatak nito. Nakikilala ng Panginoon ang mga kaniya. Tingnan mo ha, ang mga nasa kaniya daw ay mananatiling may tatak ng pinagsasaligan. Anong ginagawa ng kay Lord? Lumayo sa kalikuan ang bawat isa na sumasambit nila sa pangalan ng Panginoon. Okay, in English, maganda. But the firm foundation laid by God stands sure and unshaken, bearing the seal or inscription, the Lord knows those who are His, and let everyone who names himself by the name of the Lord give up all iniquity and stand aloof from it. Tumatayo. Tinatayuan ang salita ng Diyos, tinatayuan ang mali. Amen? Praise God. Sabi mo nga sa katabi mo, stand aloof from it. Kailangan pag alam mong mali, huwag ka na, mga kapatid. Amen? Palapakan natin si Lord. Hallelujah. Sa last slides, sabi niya, we're laid on
immovable foundation, we're laid on incorruptible foundation, and we're laid on infallible foundation. Immovable, hindi natitinag, hindi nauga, incorruptible, hindi nasisira, infallible, hindi nagkakamali. Laging perfect ang pundasyon na mayroon tayo sa Panginoon. Amen? Kaya kanina sa ating pag-awitan, if you were i-internalize mo yung song, maganda yun kasi yun na, the God I know. Pero later, the church He knows. Dapat ang church righteous and holy. Ang church tayo po yun. The church He knows, righteous and holy. Tapos ang pinakamaganda yun, the church He knows, strengthens the weak. Ang church ng Lord dapat nagpapalakasan sa bawat isa. Amen? Kasi tayo may mga pinagdadaanan tayo. Siyempre normal na minsan na-exhaust tayo, na-triggerin tayo, nangihina tayo, naglulupay tayo. What we need is someone who will strengthen us. Kaya ang maganda sa magkarelasyon na parehas Kristyano, kapag ang lalaki nalulupay-pay, mayroong babae na mag-i-strengthen sa kanya. Amen? Maging sa church, kapag nakita natin ang kapatiran na nawawala, palakasin natin sila. I-encourage natin sila. Bakit mga kapatid? Napakahalaga ang magpalakasan tayo sa isa't isa. Amen? So again, our firm foundation is Jesus. Strong ang every relationship if Jesus is the foundation. Sige tayo lahat. Tawagan natin yung mga musicians.